pero gawin niyo po yung inyong obligasyon dahil hindi po naman kayo hinahire at binabayaran para gumawa lang ng mga fake videos. Hi, Yusek. Yusek, kahapon matapos po yung inspeksyon ni Pangulo doon nga po sa Baclaran at Pasay, sinabi niya na kailangan magkaroon ng sapat na pasilidad para sa tapunan ng basura. Ano po yung mga konkretong hakbang ng administrasyon para sa pagkakaroon po ng karagdagang waste disposal facilities? Actually, ngayon po ay pinag-uusapan na po yung plano patungkol sa waste to energy. Pero maliban po dyan ay nagbigay din po ng pahayag ang DENR. Regarding the solid waste management in NCR, mayroon pong 196 trash traps na na-install ang DENR to facilitate the collection of floating debris in the rivers and waterways. At mayroon po ngayon 1,500 estero rangers and river warriors mobilized to conduct clean-up activities and collection of waste in waterways. At magko-conduct po ang DENR, ang environmental monitoring officers, ng daily monitoring of unclean sites, and they will notify the barangays to conduct clean-up of the unclean sites. So marami po, pati po ito, magkakaroon din po, meron din pong Adapt an Estero program na meron na po tayong 20 active adopters in the private sector. Kumbaga, sila yung mag-a-adapt na certain place para manapanatili itong malinis. So, marami pong mga programa ang Pangulo. At, pero kahit ano pong ganda ng programa ng Pangulo, kung hindi rin po makikipagtulungan ng ating mga kababayan at tuloy-tuloy po silang magtatapon ng basura, ito ay isang example lamang po. Yung mga hinahire para sa tupad, sila ay in-engage para maglinis. Pero nakita po natin na ito yung nag-viral, na yung iba ay magpapa-picture lang. Kunwari may basurang winalis. Pero after that, ay aalis na rin. Minsan sila pa yung nagtatambak ng basura para ipakita may basura sa lugar. Wawalisin nila, and then after that, nandun lang. So, ang gobyerno po ay binibigay po ang lahat. Kayo po ay hinahire para kahit paano ay meron kayong mapagkakitaan, pero gawin niyo po yung inyong obligasyon dahil hindi po naman kayo hinahire at binabayaran para gumawa lang ng mga fake videos. So wag natin gayahin kung sino man yung mga iniidolo yung mahilig sa fake news, wag niyo na pong tularan. Magkaisa po tayo para sa ating bansa.